Isang malakas na ingay ng makina ang gumising kay Tala mula sa malalim na kawalan. Pumikit siya. Umaasang panaginip lang ang lahat. Pero ang matinding sakit sa buong katawan ang nagpatunay na totoo ang bangungot. Naramdaman niya ang matigas na higaan sa ilalim niya, ang amoy ng gamot na kumakapit sa hangin. Nasaan siya? Ano ang nangyari? Pilit niyang binuksan ang kanyang mga mata. Malabo pa ang paningin, pero nakita niya ang isang pamilyar na kisame. Kulay puti, na may mantsa ng tubig sa isang sulok. Ito ang kisame ng kanyang silid sa military hospital. Ang lugar kung saan siya nagpapagaling tuwing matapos ang isang matinding misyon. Ngunit bakit tila mas mabigat ang pakiramdam niya ngayon? Gising na siya. Isang tinig ang sumambit, puno ng pagkabigla at kagalaan. Nilingon niya ang pinanggalingan ng tinig, isang babaeng nurse na may nakasulat na pangalan sa badge, Nurse Saling, ang nakatitig sa kanya. Mga matay namumula sa pag-iyak. Ngunit bakit? Hindi naman niya nakilala ang nurse na ito. Nurse Aling? Mahina niyang tanong. Halos hindi marinig ang sariling boses. Ang lalamunan niya'y tuyong-tuyo. Lumapit ang nurse. Hinawakan ang kanyang kamay na tila isang porselana. Kapitan Tala, buhay ka. Isang milagro. Bulong nito, nanginginig ang boses. Milagro? Ano ang pinagsasabihin niya? Ang huli niyang natatandaan ay ang pagsabog sa isang misyon sa Mindanao. Ang init ng apoy, ang pagbagsak ng lupa, at ang dilim. Matindi ang pagkalito ni Tala. Ano? Anong nangyari? She whispered, her voice still weak. Nag-aalangan ng nurse, lumuluha. Kapitan Tala, ang eroplano niyo po, nag-crash. Walang nakaligtas. Pinaghahanap po kayo ng ilang buwan, pero hindi na natagpuan ang katawan niyo. Idineklara na po kayong patay. Patay? Ulit ni Tala. Tumibok ng mabilis ang puso niya. Imposible. Narito ako. Buhay. Ngunit ang kasunod na sinabi ng nurse ang nagpalamig sa dugo ni Tala. Mas masakit pa sa anumang pinsala sa katawan. Ang pinakamasakit po, Kapitan. Ngayong gabi po sana ang celebration of life niyo. Ang party ng pagluluksa para sa inyo. Pero parang masaya po sila. Si Sir Rocco at Ma'am Celestine. Silang dalawa po. Napatigil ang nurse, tila natatakot na ituloy. Pero huli na ang lahat. Ang bawat salita ay bumulusok sa puso ni Tala. Nag-iiwan ng sugat na mas malalim pa sa bala. Si Rocco, ang kanyang asawa, at si Celestine, ang kanyang matalik na kaibigan. Anong nangyayari? Hindi niya maintindihan. Pero ang pakiramdam ng taksil na punyal na bumaon sa likod niya ay nagsimulang magliyab. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Pilit siyang bumangon. Kahit pa nanginginig ang buong katawan. Hindi siya pinigilan ng nurse. Siguro, naintindihan nito ang matinding pangangailangan ni Tala na harapin ang anumang naghihintay sa labas ng silid na yon. Lihim siyang lumabas ng ospital, ginamit ang kanyang natitirang lakas at kasanayan sa pagtatago. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit ang loob niya ay nagniningas. Habang papalapit siya sa kanyang dating tahanan, ang bahay na pinuno nila ng pagmamahal, nakita niya ang nagliliwanag na ilaw at narinig ang malakas na musika. Hindi ito tunog ng pagluluksa. Ito ang tunog ng kasiyahan. Nagkubli siya sa likod ng malaking puno ng mangga sa tapat ng bahay. Doon, sa ilalim ng madilim na anino, nakita niya ang pinakamasakit na eksena sa kanyang buong buhay. Nagyayakapan si Rocco at Celestine, naghahalikan sa harap ng lahat ng bisita. Si Celestine, na dati lagi sa likod niya, ngayon ay nakakapit sa braso ng kanyang asawa. Ang mga tawa nila ay umalingaw-ngaw sa gabi. Kasabay ng mga palakpakan ng mga taong dati kaibigan din niya. Tila wala silang pakialam sa sinasabing pagkawala niya. Nakasuot si Celestine ng isang eleganteng itim na gown, ngunit ang nangiti niya ay kumikinang sa tagumpay.
Si Rocco naman ay nakasuot ng formal na tuxedo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagnininga sa kasakiman at pagmamay-ari. Nakita niya kung paano sila nagpalitan ng tingin, puno ng pagmamahalan, pagmamay-ari, at pagtataksil. Parang may pumunit sa kanyang dibdib. Hindi lang ang pagtataksil ang sumakit, kundi ang kawalan ng pagpapahalaga sa kanilang pinagsamahan, ang kanilang pagmamahalan, ang kanilang mga pangarap, ang kanyang sakripisyo. Lahat ay naging abo sa harap ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi, mainit at puno ng pait. Humigpit ang hawak niya sa kanyang sarili. Hindi ito ang tala na madaling susuko. Hindi ito ang tala na hahayaan lang silang magsaya sa kanyang kamatayan. Mula sa madilim na sulok, sa ilalim ng ilaw ng buwan, itinaas ni Tala ang kanyang ulo. Ang mga luha ay natuyo sa kanyang mga mata, napalitan ng isang apoy na mas mainit pa sa anumang impyerno. Hindi na siya si Tala. Hindi na siya ang babaeng minahal ni Rocco at pinagkatiwalaan ni Celestine. Siya si Mara. At magsisimula ang kanyang paghihiganti. Ang huling nangiti ng kasiyahan sa labi ni na Rocco at Celestine ang nagbaon ng isang matalim na balaraw sa puso ni Tala. Ngunit ang sakit ay hindi nagtagal. Mabilis itong napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung ang buhay niya ay naging isang madilim na kabanata ng pagtataksil, sisiguraduhin niyang magiging isang epic na paghihiganti ang susunod. Naglakad siya palayo sa bahay, sa mga ilaw, sa mga tawa. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang dating Tala, ang idealistang Kapitan Tala na buong pusong nagmahal at nagtiwala ay unti-unting namamatay. Sa halip, isang bagong nilalang ang isinisilang mula sa abo ng kanyang nakaraan, si Mara. Kailangan niya ng matatag na pundasyon. Ang kanyang mga kasanayan sa militar ay magagamit, ngunit kailangan niya ng bagong disguise, bagong pagkakakilanlan at isang malalim na pag-unawa sa mundo ng mga taong nagtaksil sa kanya. Unang target, ang kanyang ama. Matapos ang kamatayan ni Tala, alam niyang ang kanyang ama, si General Santiago, na kasalukuyang nagpapagaling mula sa stroke, ay nasa panganib. Siya ang may-ari ng Santiago Group, isang malaking conglomerate na pinag-iinteresan ni Rocco. Sa loob ng ilang linggo, nagtago si Mara. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon, ang kanyang kaalaman sa sistema ng militar upang makahanap ng impormasyon nang hindi nag-iiwan ng bakas. Araw-araw, sinasanay niya ang kanyang sarili, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Tinuruan niya ang sarili na pigilin ang kanyang galit, na gamitin ito bilang panggatong, hindi bilang panggulo. Isang gabi, habang nagkakape sa isang maliit na tindahan sa gilid ng kalsada, narinig niya ang dalawang pulis na nag-uusap. Narinig mo na ba ang balita tungkol kay General Santiago? Sabi nila, lumalala daw ang kondisyon niya sa private facility na yon. Oo, ang swerte ni Rocco, di ba? Siya na ang nagmamanage sa lahat ng negosyo ng Santiago Group. Parang siya na ang hari. Bawat salita ay tumagos sa kalamnan ni Mara. Private facility. Nagmamanage. Ibig sabihin, kontrolado na ni Rocco ang lahat. Ang ama niya ay hawak nito. At sa anong kondisyon, agad siyang kumilos. Hindi siya nagpunta sa diretsahang paraan. Ginamit niya ang kasanayan niya sa digital forensics. Nag-hack sa mga database, naghahanap ng mga koneksyon. Sa loob lamang ng ilang araw, natukoy niya ang isang secluded private care facility na pag-aari ng isang kumpanya na may malalim na koneksyon sa isa sa mga front organization ni Rocco. Ito ay malayo sa syudad, tila isang kulungan na tinakpan ng ginto. Nakatayo siya sa harap ng gate ng pasilidad isang gabing madilim. Ang matataas na pader, ang mga CCTV camera at ang mga security guard ay nagsasabing hindi ito ordinaryong ospital.
Ito ay isang bilangguan. Hindi siya pumasok agad. Sa halip, nagmasid siya. Pinag-aralan ang mga shift ng gwardiya, ang mga bulag na spot ng kamera. Sa kanyang pananaliksik, natuklasan niya ang isang serye ng mga transaksyon sa bangko na nagpapakita ng malaking halaga ng pera na inililipat mula sa Santiago Group patungo sa iba't ibang shell corporations at sa mga account ni Rocco at Celestine. Isang gabi, habang sinusundan niya ang isang tauhan ni Rocco, nakarinig siya ng usapan. Kailangan nating bilisan ang proseso. Hindi na natin kayang patagalin pa ang paglipat ng mga asset. Mainipin na si Mr. De La Cruz. Mr. De La Cruz? Isang bagong pangalan ang nagpakulo ng dugo ni Mara. Hindi lang si Rocco ang kalaban. May mas malaki pa. Sinimulan niyang saliksikin ang pangalang iyon. Tumambad sa kanya ang isang malaking web ng korupsyon, paghuhugas ng pera, at mga shady dealing sa likod ng mga pinakamalaking kumpanya sa bansa. Si Mr. De La Cruz ay isang kilalang figure sa underground economy, isang taong may kapangyarihan at koneksyon sa mga politiko at matataas na opisyal. Ang kaisipang si Rocco ay isa lamang kasangkapan ng mas malaking imperyo ng kasamaan ay nagbigay ng panibagong layer ng pagiging komplikado sa kanyang plano. Hindi lang ito personal na paghihiganti. Ito ay isang laban para sa katarungan na mas malawak pa sa kanyang pamilya. Isang araw, habang nag-scouting sa isa sa mga opisina ni Rocco, nakita niya ang isang lumang litrato sa mesa ng reception. Larawan ni Rocco, Celestine at isang matandang lalaki na hindi niya kilala. Ang lalaki ay nakangiti, may hawak na folder. Ang kanyang mga mata ay nagtagal sa lalaki. May kakaibang pakiramdam na nagbabala sa kanya. May ibig sabihin ang litratong yon, kailangan niyang malaman. Ang larawan ng matandang lalaki sa opisina ni Rocco ay hindi nawala sa isip ni Mara. Sa bawat oras na lumilipas, mas lumalalim ang pakiramdam niya na ang litratong yon ay may malalim na koneksyon sa kanyang sitwasyon. Kaya't, sa kabila ng panganib, nagpasya siyang dumalo sa isang granding charity gala na isinaayos ng isang kilalang foundation, isang lugar kung saan alam niyang posibleng makita niya ang mga koneksyon ni Rocco. At marahil, ang matandang lalaki sa larawan. Naghahanda si Mara. Pinili niya ang isang itim na gown na sumasalamin sa kanyang bagong pagkakakilanlan. Elegante, misteryoso, at may bahid ng panganib. Hindi na siya ang Kapitan Tala na kilala sa uniforme. Siya si Mara, ang anino na gumagala sa mundo ng kasakiman at panlilinlang. Nang makarating siya sa venue, bumungad sa kanya ang marangyang chandelier, ang nakasisilaw na ilaw, at ang bulungan ng mga piling personalidad. Isa-isa niyang siniyasat ang bawat muka, naghahanap ng mga pamilyar na anino. Hindi nagtagal, nakita niya si Rocco at Celestine, nagpapanggap na masayang magkasintahan at nagpapalit ng matatamis na ngiti sa mga bisita. Uminom si Mara ng isang baso ng champagne, pilit na pinapakalma ang nanggagalaiting damdamin. Ayaw niyang gumawa ng eksena, hindi pa ngayon. Kailangan niya ang impormasyon. Habang naglalakad siya sa gitna ng karamihan, may nakabangga sa kanya. Malakas ang impact, kaya't muntik na siyang matumba. Bago pa siya bumagsak, mabilis siyang nahawakan sa braso ng isang pamilyar na kamay. "Ma'am, ayos lang po kayo?" Tanong ng isang pamilyar na boses. Puno ng pag-aalala. Nilingon niya ang lalaki. Isang matangkad na figura, may matatalim na mata at isang pamilyar na tindig. Nagkatitigan sila. Para bang huminto ang oras. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa isang hindi maipaliwanag na sensasyon. Si Gael, ang kanyang dating commander, ang lalaking dati lagi niyang kinakampihan sa mga misyon, ang lalaking laging naroon para sa kanya, tahimik na sumusuporta, ang lalaking alam niyang may espesyal na pagtingin sa kanya. "Pasensya na po, hindi ko po sinasadya," sabi ni Gael.
Pero ang kanyang mga mata ay nanatili kay Mara. Tila may hinahanap. Ayos lang. Mabilis na sagot ni Mara. Pilit na pinapanatili ang kanyang composed facade. Kailangan niyang maging matigas. Kailangan niyang itago ang kanyang emosyon. May kakaiba sa'yo. Bulong ni Gael. Tila hindi sinasadyang lumabas sa kanyang bibig. Parang pamilyar ka. Agad na lumayo si Mara. Kunwari naghahanap ng table. Marami lang sigurong hawig sa mundong ito, sir. Anya, pilit nang ngumingiti. Ngunit hindi siya tinantanan ni Gael. Sa bawat galaw ni Mara, naramdaman niya ang matalim na tingin ni Gael na sumusunod sa kanya. Alam niya, nararamdaman niya na nagdududa na ito. Maya-maya, narinig niya ang sigawan. Sunog! Sunog! Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Narinig niya ang tunog ng alarma. Ang usok ay nagsimulang kumalat sa hall. Agad na kumilos ang kanyang instinct bilang isang sundalo. Hinanap niya ang pinakamalapit na exit. Tara! Narinig niyang sigaw ni Gael, hinawakan ang kanyang kamay. Doon. Sabay silang tumakbo, nagtutulungan upang makadaan sa gitna ng nagkakagulong tao. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Rocco at Celestine. Nagmamadaling tumakas, walang pakialam sa iba. Iyon ang nagpatunay sa kanya na tama ang kanyang kutob. Ligtas silang nakalabas. Naghahanap ng hininga si Mara, ang puso'y kumakabog ng husto. Ngunit nang lumingon siya kay Gael, nakita niyang nakatitig ito sa kanya, ang mga matay puno ng pagdududa at pagkilala. Ang bilis ng reflexes mo, sabi ni Gael, tumango. Ang paraan ng paggalaw mo, parang pamilyar, parang Kapitan Tala. Nagkaroon ng matinding katahimikan. Ang pangalan ni Tala ay umalingaw-ngaw sa hangin. Naramdaman ni Mara ang panginginig ng kanyang katawan. Kailangan niyang maging matatag. Nasanay lang siguro sa mga training sa trabaho, sir. Anya, pilit na pinapanatili ang kanyang cool. Umiling si Gael. Hindi, iba to. Ang mga mata mo. Ang apoy sa mga mata mo. Naaalala ko ang mga mata ni Tala. Ang mga mata ng isang taong lumalaban. Direkta siyang tinitigan ni Gael sa mga mata. Pinaghihinalaan ko na hindi totoong namatay si Tala. May kakaiba sa nangyari. At si Rocco at Celestine. Hindi ko gusto ang mga nangyayari. Nagulat si Mara sa sinabi ni Gael. Hindi niya inaasahan na ganito ito ka-blunt. Napakasakit ng katotohanan na hindi lang siya ang nagdududa sa mga nangyari. Kung ano man ang pinagdadaanan mo, Mara, sabi ni Gael, niluwagan ang kanyang pagkakahawak sa braso ni Mara. Alam kong may dahilan kung bakit mo itinatago. Pero kung kailangan mo ng tulong, narito ako. Hindi ako magtatanong. Tutulong lang ako. Bumuntong hininga si Mara. Naguguluhan siya. Maari ba siyang magtiwala? Pagkatapos ng lahat ng pagtataksil, meron pa bang puwang para sa tiwala? Salamat, sir. Mahina niyang sambit. Gael na lang, sabi ni Gael. Ngumiti. At hindi ka nag-iisa. Hindi mawala sa isip ni Gael ang mga mata ni Mara. Ang tingin niya, ang determinasyon, ang matinding sakit na nakatago sa likod ng kanyang maskara. Alam niya sa kanyang puso na si Mara at Tala ay iisa. Ang bawat galaw niya, ang bawat sagot niya, ay sumisigaw ng pangalan ng kanyang dating kapitan. Matagal na niyang pinaghihinalaan si Rocco at Celestine. Simula nang maibalita ang pagkamatay ni Tala, mayroong kakaibang pakiramdam si Gael. Ang mabilis na pag-assume ni Rocco ng lahat ng negosyo ng Santiago Group, ang pagmamadali nilang maging opisyal sa publiko, at ang kawalan ng tunay na pagluluksa. Lahat ito ay nagpapakita ng hindi magandang senyales. Mahal niya si Tala at kahit hindi niya ito nasabi noon, handa siyang gawin ang lahat para sa kanya. Kinabukasan, sinimula ni Gael ang kanyang sariling investigasyon, mas maigting kaysa dati. Sinuri niya ang mga ulat ng insidente ng eroplano ni Tala, naghahanap ng mga discrepancy. Ginagamit niya ang kanyang mga koneksyon sa militar at sa intelligence community
upang makakalap ng impormasyon tungkol kay Rocco at sa mga negosyo nito. Hindi nagtagal, nakahanap siya ng mga butas. Ang kumpanyang nagbigay ng insurance sa eroplano ni Tala ay may koneksyon sa isa sa mga dating kliyente ni Rocco. May mga record ng hindi karaniwang malaking halaga ng pera na inilipat mula sa Santiago Group patungo sa mga offshore account bago pa man ang insidente. At ang pinakanakakabahala, may mga ulat na nagsasabing bago ang pagkamatay ni Tala, mayroong tensyon sa pagitan niya at ni Rocco dahil sa isang business decision na ayaw tanggapin ni Tala. Habang nagtitipon siya ng mga ebidensya, nagpasya si Gael na direktang komprontahin si Mara. Kailangan niya itong makausap, kailangan niyang kumpirmahin ang kanyang hinala, at kailangan niyang malaman kung paano siya makakatulong. Hinanap niya si Mara sa mga lugar na madalas nitong puntahan. Natagpuan niya ito sa isang library. Nagbabasa ng mga lumang business journals. Lumapit siya, dahan-dahan. Mara, tawag niya. Nagulat si Mara, ngunit mabilis itong nakarecover. Gael, sagot niya, walang ekspresyon. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Gael. Umupo sa tapat niya. Alam kong may itinatago ka. Alam kong may malaking pinagdadaanan ka. At alam ko na ikaw si Tala. Naging blanko ang mukha ni Mara. Ngunit nakita ni Gael ang munting panginginig ng kanyang kamay na nakahawak sa libro. Anong pinagsasabi mo? Pilit ni Mara. Huwag ka nang magkaila, Tala. Malambing na sabi ni Gael. Ang mga mata mo, ang tibay ng loob mo, ang pagiging determinado mo. Walang makakapagtago niyan. Kahit gaano mo pabaguhin ang iyong sarili, ang kaluluwa mo, si Tala, ay naroon pa rin. Napabuntong hininga si Mara. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Hindi niya akalain na may makakakilala pa sa kanya. Hindi niya akalain na mayroong magtitiwala. Paano? Mahina niyang tanong. Mula nang maibalita ang pagkamatay mo, may mali na. Paliwanag ni Gael. Ang bilis ng lahat, ang pagmamadali ni Rocco, at si Celestine, ang matalik mong kaibigan, hindi sila nagluluksa, nagdiriwang sila. Ipinaliwanag ni Gael ang lahat ng kanyang natuklasan, ang mga financial irregularities, ang mga koneksyon ni Rocco, ang mga butas sa investigasyon ng crash. Ang bawat salita ay nagpapatunay na tama ang kanyang kutob. Naiintindihan ko kung bakit mo ginagawa ito, Tala. Pagpapatuloy ni Gael. Ang pagtataksil na dinanas mo, hindi ko maisip ang sakit, pero hindi mo kailangang mag-isa. Tutulungan kitang makamit ang katarungan. Tutulungan kitang makuha ang iyong ama. Hindi ako magtatanong ng mga detalye kung ayaw mong sabihin. Basta sasabihin mo lang kung ano ang kailangan mong gawin at gagawin ko. Tinitigan ni Mara si Gael. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata, ang tapat na pag-aalala, at ang pagmamahal na matagal nang nakatago. Sa loob ng mahabang panahon, ang tanging nararamdaman niya ay galit at sakit. Ngayon, may kaunting liwanag ng pag-asa. Ang ama ko, hawak nila, bulong ni Mara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ito ang unang pagkakataon na ibinahagi niya ang kanyang pinakamalaking takot sa sinuman. Alam ko, sabi ni Gael, hahanapin natin siya, ibabalik natin siya sa iyo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mara ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang suporta. Ang alam niyang laban na ito ay para sa kanya, para sa kanyang pamilya. Ngayon ay may kaalyado na siya. May isang bagay pa, sabi ni Mara. Kinuha ang lumang larawan ng matandang lalaki mula sa kanyang bag. Ang taong ito, sa tingin ko, siya ang nasa likod ng lahat. Kinuha ni Gael ang larawan. Agad na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mr. De La Cruz, anya, ang boses ay puno ng tensyon. Isa siyang makapangyarihang tao, Tala. Delikado siya. Isa siyang anino sa mundo ng politika at negosyo.
Humigpit ang hawak ni Mara sa kanyang kamao. Ang kanilang kalaban ay mas malaki at mas delikado kaysa sa inakala niya. Ngunit sa tabi niya, mayroon na siyang isang matapat na kaalyado. Nasa iyo na ang desisyon, Gael. Panganib ang kapalit. Sabi ni Mara, inihanda ang sarili para sa darating na laban. Ang pangalang Mr. De La Cruz ay umalingaw-ngaw sa isip ni Mara. Hindi lang ito isang laban para sa personal na paghihiganti. Ito ay isang pakikidigma laban sa isang malaking anino na lumulukob sa kanilang mundo. Ngunit ngayong merong siyang kasama, si Gael, naramdaman niya ang bagong lakas. Mabilis silang kumilos. Ginamit ni Gael ang kanyang mga network at si Mara naman ang kanyang mga kasanayan sa intelligence gathering. Naghati sila sa trabaho. Si Gael sa legal at formal na panig. Si Mara sa mga undercover operations at digital tracking. Isang araw, nakakita si Mara ng isang anunsyo sa isang lifestyle magazine. Isang engranding charity event na isinaayos ng pamilya Santiago kung saan si Rocco at Celestine ang magiging host. Ang balita ay nag-highlight ng pagkakaisa ng pamilya at bunga ng kanilang pagmamahalan. Isang malinaw na pagtukoy sa pagbubuntis ni Celestine. Kumulo ang dugo ni Mara. Ang pagpapanggap ni Celestine ay nagtutulak sa kanya sa sukdulan. Alam niya na ito ang perpektong pagkakataon para sa kanila na ilantad ang kanilang mga kasinungalingan. Gael, sabi ni Mara sa telepono, ang boses ay matigas. May nakita akong event. Kailangan nating puntahan. Ipinaliwanag niya kay Gael ang kanyang plano. Gamitin ang event na yon upang makakuha ng konkretong ebidensya laban sa pagbubuntis ni Celestine at sa mga iligal na transaksyon ni Rocco. Ang gala ay magiging isang arena. Nag-umpisa silang mag-imbestiga sa background ni Celestine at sa kanyang pagbubuntis. Sa tulong ng isang contact ni Gael sa isang pribadong ospital, nalaman nilang walang record ng prenatal check-up si Celestine sa mga lehitimong doktor sa syudad. Ang mga scan at check-up na niya ay pawang sa isang maliit, hindi kilalang klinika na may koneksyon sa isang abogado ni Rocco. Isang gabi, habang sinusundan ni Mara si Celestine, nakita niya itong pumasok sa isang pribadong klinik. Nagtago si Mara. Naghintay ng tamang tiyempo. Nang lumabas si Celestine, may dala itong isang paper bag mula sa klinik. Sa isang mabilis na galaw, nagawang hablutin ni Mara ang paper bag habang naglalakad sa tabi ni Celestine, kunwari isang aksidente. Ay, pasensya na po, sabi ni Mara, at mabilis na tumakbo palayo bago pa makarecover si Celestine. Nang buksan ni Mara ang paper bag, tumambad sa kanya ang mga pekeng ultrasound photos, mga reseta para sa mga prenatal vitamins na hindi naman niya binili, at isang medical report na nagpapakita ng normal na pagbubuntis. Ang lahat ay pekeng-peke. Ang galit ni Mara ay lalong sumiklab. Si Celestine ay handang gawin ang lahat, pati ang gamitin ng isang inosenteng bata para lang makamit ang kanyang kasakiman. Ang babaeng yan. Bulong ni Mara, hawak ang mga dokumento. Samantala, si Gael ay nagpapatuloy sa paghahanap ng mga ebidensya tungkol sa mga illegal financial transactions ni Rocco. Nalaman niya na si Rocco ay naglilipat ng malalaking halaga ng pera sa labas ng bansa sa pamamagitan ng iba't ibang shell corporations at may planong ibenta ang malaking bahagi ng Santiago Group sa isang dayuhang kumpanya na pag-aari ni Mr. De La Cruz. Ang ama ni Tala ay pinipilit na pirmahan ang mga dokumento habang nasa ilalim ng gamot. Kailangan nating ilabas ang ama mo, Tala, sabi ni Gael. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi siya magtatagal sa ilalim ng ganoong treatment. Ngunit alam ni Mara na hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niyang hintayin ang tamang pagkakataon, ang gala event. Doon, sa harap ng lahat ng mga tao, ilalantad niya ang lahat. Habang papalapit ang araw ng event, tumataas ang tensyon. Pinag-uusapan na sa social media ang tungkol sa power couple
na sina Rocco at Celestine. Ang kanilang kwento ng pag-ibig ay ipinipinta bilang isang fairy tale, habang ang alaala ni Tala ay unti-unti nang nabubura. Sa isa pang pagmamanman, nakita ni Mara si Celestine na nag-e-ensayo ng kanyang speech sa harap ng salamin. May hawak na cushion sa tiyan. Kunwari nagdadalang tao. Ang eksenang yon ang nagpakulo ng husto sa kanyang dugo. "Hindi ka makakatakas sa akin, Celestine," bulong ni Mara. "Hindi ko hahayaang sirain mo ang lahat." Naramdaman ni Mara ang bigat ng laban. Hindi lang ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa katotohanan, sa katarungan, at sa pagbalik ng dignidad na inagaw sa kanya. Nakangiti si Rocco habang nakatayo sa harap ng mga mamamahayag. Ito ang kanyang oras para magningning. Ang Santiago Group ay nasa ilalim na ng kanyang buong kontrol. Si Celestine ay nagdadalang tao sa kanyang magiging tagapagmana at ang gala event ay papalapit na. Wala nang makakapigil sa kanya. Isang malaking karangalan po na ipakilala sa inyo ang Phoenix Project. Simula ni Rocco, tinutukoy ang isang bagong real estate development na inaasahan niyang magpapalaki pa lalo sa kanyang yaman. Proyekto ito na magdadala ng bagong pag-asa sa ating ekonomiya at ito ay galing sa pananaw ng aking yumaong asawa, si Tala. Nilahad niya ang kanyang mga plano, ang kanyang mga pangarap, na kunwari para sa ikauunlad ng kumpanya at para sa alaala ni Tala. Nakikita niya ang paghanga sa mga mata ng mga reporters, ang paghanga sa kanyang katalinuhan at pagiging matatag matapos ang trahedya. "May katanungan po ba kayo?" tanong ni Rocco. Puno ng kumpiyansa. Maraming kamay ang umangat at pumili siya ng isang reporter mula sa isang sikat na business publication. "Sir Rocco, tungkol po sa Phoenix Project." Simula ng reporter, "Nabalitaan po namin na may ilang irregularities sa funding ng project na ito. Totoo po ba na ang malaking pondo para dito ay nakuha mula sa isang offshore account na may kinalaman sa isang money laundering investigation?" Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rocco. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala. Ang kanyang lalamunan ay biglang natuyo. Ano ang pinagsasabi ng reporter na ito? Paano niya nalaman ang tungkol doon? Ang offshore account na yon ay kanyang pinakamalaking sikreto. Walang katotohanan yan. Mabilis niyang sagot. Pilit na pinapanatili ang kanyang composure. "Iyan ay paninirang puri lamang." Ngunit hindi tumigil ang reporter. "Mayroon po kaming nakuhang mga dokumento, sir, na nagpapakita ng koneksyon ng funding sa isang kumpanya na pag-aari ng isang Mr. De La Cruz na kasalukuyang iniimbestigahan sa ilang kaso ng financial fraud." De La Cruz, nagulat si Rocco. Hindi niya inaasahang ilalabas ang pangalan na yon. Ang kanyang koneksyon kay Mr. De La Cruz ay kanyang pinakamalaking alas. Ngunit ngayon, ito ay naging banta. Nagsimulang magbulungan ang mga reporters. Ang dating kumpiyansa ni Rocco ay unti-unting gumuho. Ang mga flashes ng camera ay parang mga bala na tumatama sa kanya. Pagkatapos ng press conference, galit na galit si Rocco. Agad siyang bumalik sa kanyang opisina, kung saan naghihintay si Celestine, nanginginig sa takot. "Anong nangyari, Rocco?" Sigaw ni Celestine. Ang peke niyang pagbubuntis ay tila nalimutan sa kanyang takot. "Sinira mo ang lahat. Sino ang nag-leak ng impormasyon na yon?" "Hindi ko alam." Sigaw ni Rocco. Sinipa ang upuan. "Kinalaban natin si De La Cruz ng dahil sa'yo. At ngayon, inilantad niya tayo." "Hindi ako. Sigurado akong hindi si De La Cruz." Sigaw ni Celestine. "May iba. May nagmamanman sa atin. Sino sa tingin mo ang makakahanap ng tungkol sa offshore account na yon? Ang impormasyong yon ay lubhang sikreto." Ang mga salita ni Celestine ay nagpaalala kay Rocco sa isang bagay. Isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang pakiramdam na may nakatingin sa kanila. Ang pakiramdam na may anino na sumusunod sa kanila. Umupo si Rocco.
Hinawakan ng kanyang ulo. Ang pangyayaring ito ay isang matinding babala. Nagbigay ito ng malaking katanungan sa kanyang isip. Sino sa tingin mo ang may kakayahang gawin ito, Celestine? Tanong ni Rocco. Ang kanyang boses ay tila may halong takot. Sino sa tingin mo ang makakakuha ng impormasyon na yon? Tinitigan siya ni Celestine. Ang mga mata ay puno ng pagkabahala. Maliban na lang kung meron tayong kaaway na may alam sa loob. O kaya, biglang may pumasok sa kanyang isip. Isang nakakatakot na posibilidad. Isang posibilidad na hindi niya inasahan. Naramdaman niya ang panginginig sa kanyang buong katawan. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone. Isang kakaibang numero ang nagpadala ng text message. Binuksan niya ito. 2 salita lamang. Buhay ka? Napalunok si Rocco. Ang pangalang iyon. Ang matinding takot na matagal na niyang ibinaon. Ang posibilidad na ang balita tungkol sa press conference ni Rocco ay kumalat na parang apoy. Napanood ni Mara ang buong pangyayari mula sa kanyang laptop kasama si Gael. Ang pagkabigla at galit sa mukha ni Rocco nang ilabas ang mga impormasyon tungkol sa kanyang mga illegal transaction ay nagdulot ng kakaibang kasiyahan kay Mara. Ngunit sa likod ng munting tagumpay na yon, may kirot pa rin sa kanyang puso. Magaling, Mara, sabi ni Gael. Tumango. Nainis mo siya. Ngayon, sigurado akong magiging mas maingat siya. Ngumiti si Mara, ngunit hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. Sa loob-loob niya, naramdaman niya ang isang matinding pagod. Ang laban na ito ay hindi lang pisikal o mental. Ito ay emosyonal. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone na matagal na niyang hindi ginagamit. Doon, meron pa ring mga larawan niya at ni Rocco. Noong masaya pa sila. Isang larawan kung saan sila ay naglalakad sa beach, magkahawak kamay, ang mga ngiti nila ay abot tenga. Naalala niya kung paano niya pinangarap na magkaroon ng simpleng buhay kasama si Rocco pagkatapos ng kanyang military service. Napakasakit. Ang pagmamahal na yon ay naging instrumento ng kanyang pagbagsak. Ang pagtitiwala niya ang ginamit upang saktan siya. Gael, mahina niyang tanong, may update ba sa ama ko? Bumuntong hininga si Gael. Lumalala ang kondisyon niya, Mara. May lagnat siya at mukhang nagkakaroon ng complications dahil sa mga gamot na ibinibigay sa kanya. Parang may pumiga sa puso ni Mara. Ang kanyang ama, ang tanging tunay na pamilya na natitira sa kanya, ay naghihirap dahil sa kasakiman ni Rocco. Naramdaman niya ang init ng luha na nagbabadyang umagos. Kailangan nating ilabas siya, sabi ni Mara. Ang boses ay nanginginig. Kailangan ko siyang mailabas agad. Alam ko, sabi ni Gael, lumapit at umupo sa tabi niya. Pero delikado pa. Kung ilalabas natin siya ngayon, maaaring gamitin niya ni Rocco laban sa atin. Kailangan natin ng mas malaking ebidensya upang tuluyan silang matalo. Nagkuyom ang mga kamao ni Mara. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na pinsala. Hinawakan ni Gael ang kanyang kamay, mahigpit ngunit malambing. Huwag kang sumuko, Tala, sabi ni Gael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako para sa'yo. Sa mga oras na yon sa gitna ng kanyang laban, si Gael ang kanyang naging kanlungan. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nanghugo. Binigyan lang niya siya ng lakas at pag-asa. Ang takot ko, Gael, bulong ni Mara. Ang kanyang boses ay tila isang hinagpis. Paano kung hindi ko kayang gawin ito? Paano kung matalo ako at mawala pa pati ang ama ko? Hinawakan ni Gael ang kanyang mukha. Pinilit siyang tumingin sa kanya. Hindi ka matatalo, Tala. Hindi kita hahayaang matalo. Ikaw si Kapitan Tala, ang pinakamalakas na sundalo na nakilala ko. Kung nakabangon ka mula sa kamatayan, makakabangon ka rin mula dito. Ang mga salita ni Gael
ay tila nagbigay ng bagong puwersa kay Mara. Oo, siya si Kapitan Tala at hindi siya susuko. Biglang tumunog ang telepono ni Gael. Isang emergency call mula sa kanyang contact sa ospital. Sir Gael, narinig ko po na si Celestine. Nakita siyang pumasok sa OBGYN clinic kanina, pero hindi po sa regular niyang doktor. Sa isang maliit na klinik na malapit sa Taguig. Nagkatinginan si Mara at Gael. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng pag-unawa. Ito na, bulong ni Mara. Ito na ang pagkakataon. Ang impormasyon tungkol sa OBGYN clinic ay parang kidlat na tumama kay Mara. Alam niyang ito ang huling piraso ng puzzle para ilantad ang kasinungalingan ni Celestine. Ang nalalapit na gala event ang magiging entablado ng kanilang huling laban. Gael, kailangan nating kumpirmahin yan. Utos ni Mara. Ang kanyang boses ay puno ng krisis. Hukayin natin ang lahat ng impormasyon tungkol sa klinikang yan. Agad na kumilos si Gael. Sa tulong ng kanyang mga koneksyon, nalaman nila na ang klinikang iyon ay hindi gaanong kilala at may reputasyong medyo shady. May mga chismis na nagbibigay ito ng discreet services para sa mga personalidad na gustong itago ang kanilang mga sikreto. Perpekto para kay Celestine. Isang gabi bago ang gala, natuklasan ni Gael ang isang shocking na impormasyon. Ang doktor sa klinikang yon ay kapatid ng dating abogado ni Celestine na pinatalsik sa bar dahil sa ethics violation. May malalim na koneksyon sila sa ilalim ng lupa. May posibilidad na peke ang lahat ng dokumento ng pagbubuntis, Mara. Sabi ni Gael. Hawak ang mga ebidensya. Kaya nating ilantad siya. Hindi lang yan, Gael. Sagot ni Mara. May matalim na tingin sa mga dokumento. Kailangan nating patunayan na ginamit niya yan para manipulahin si Rocco at ang media. Naghahanda na sila. Ang mga pekeng ultrasound photos, ang mga maling medical report, at ang testimonya ng isang disgruntled former employee ng klinika na nag-witness sa paggawa ng pekeng dokumento, lahat ay nakaset para sa isang malaking pasabog sa gala. Ang plano ay simple ngunit delikado. Habang nagpapahayag si Celestine at Rocco sa entablado, isisiwalat ni Mara ang mga ebidensya sa media at sa tulong ni Gael, ilalabas nila ang lokasyon ng ama ni Tala at ang mga ebidensya ng korupsyon ni Rocco. Naghahanda si Mara sa hotel room niya. Suot ang kanyang pulang gown na sumasalamin sa kanyang paghihiganti at kapangyarihan. Nakaset na ang lahat. Tiningnan niya ang kanyang reflection sa salamin. Hindi na ito ang tala na nakita niya sa salamin bago ang trahedya. Ito ay si Mara, handang sumabak sa huling laban. Good luck, Mara, sabi ni Gael sa telepono. Paparating na ako sa venue. Nandoon na ang mga tao ko para bantayan ang ama mo. Mag-ingat ka, sagot ni Mara. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang paghahanda, tumunog ang kanyang cellphone, isang kakaibang numero. Mara? Kausap ko si Gael, sabi ng isang boses na hindi pamilyar. Ang boses ay puno ng tensyon. Inatake kami. Nasa ospital siya. Nasa panganib ang ama mo. May nakuha silang impormasyon. Parang gumuho ang mundo ni Mara. Si Gael at ang ama niya, ang mga ebidensya? Sino ka? Sigaw ni Mara. Nanginginig ang buong katawan. Hindi na mahalaga kung sino ako. Sagot ng tinig. Ang mahalaga, alam namin ang lahat ng plano mo. At ngayon, wala ka ng kasama. Kung magpapakita ka sa gala, siguradong ikaw ang susunod. At ibinaba ang telepono. Nanginginig ang buong katawan ni Mara. Si Gael ay inatake. Ang kanyang ama ay nasa panganib. At ang lahat ng ebidensya na pinaghirapan niya ay posibleng nawala na. Ang takot ay bumalot sa kanya. Para bang biglang nawala ang lahat. Ang pag-asa, ang paghihiganti, ang katarungan. Nahulog siya sa sahig, ang kanyang pulang gown ay kumalat sa paligid. Ang kanyang plano ay nasira. Wala na siyang kasama.
Naisip niya ang ama niya, ang kanyang nag-iisang pamilya. Hindi. Bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang yak. Hindi ito pwedeng mangyari. Ngunit isang kakaibang text message ang dumating sa kanyang cellphone. Ito ay mula sa isang hindi kilalang numero. Isang larawan. Larawan ng kanyang ama, nakatali sa isang upuan. Ang bibig ay nakatakip. Sa gilid ng larawan may nakasulat, "Huwag kang gumawa ng mali. Kung magpapakita ka, siya ang magbabayad." At sa ibaba ng larawan, may isa pang larawan. Isang lumang larawan. Larawan ng kanyang ama. Kasama si Mr. De La Cruz. Kasama ang isang batang lalaki sa gitna na may malalim na pilat sa mukha. Ang batang lalaki, pamilyar. Naramdaman ni Mara ang isang matinding kaba. Hindi pa tapos ang laban. Bulong ni Mara, kahit pa nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi pa. May mas malalim pa rito. Ang galit at desperasyon ay sumiklab sa puso ni Mara. Si Gael ay sugatan. Ang ama niya ay bihag. At ang lahat ng ebidensya ay tila nawala. Ngunit ang larawan ng batang lalaking may pilat, kasama ang ama niya at si Mr. De La Cruz, ay nagbigay sa kanya ng bagong perspektibo. Hindi lang ito tungkol kay Rocco at Celestine. May mas malalim, mas personal na ugat ang paghihiganti na ito. Hindi na siya aatras. Lalo siyang naging matatag. Kung wala si Gael, mag-isa niyang haharapin ang lahat. Ngunit bago siya umalis, may isang text message siyang natanggap mula sa isang hindi kilalang numero. "Mara, nasa likod ko ang mga ebidensya. Hanapin mo ang Phoenix Nest sa basement. Ingat. G." Nagliwanag ang pag-asa sa kanyang puso. Si Gael. Nakahanap siya ng paraan. Ang Phoenix Nest ay ang code name sa kanilang operation base, isang maliit na kwarto sa basement ng hotel na mayroong emergency server at printer. Ibig sabihin, nag-iwan siya ng mga ebidensya doon. Dumating si Mara sa gala event. Suot ang kanyang pulang gown na tila isang siga sa gitna ng karamihan. Ang kanyang aura ay hindi na desperado, kundi puno ng matinding kapangyarihan at paghihiganti. Lahat ng mata ay napatingin sa kanya. POV? Rocco. Nakangiti si Rocco sa entablado. Hawak ang kamay ni Celestine na may malaking peke na tiyan. Isang malaking karangalan po na ipahayag sa inyo ang aming nalalapit na kasal at ang pagdating ng aming munting anghel. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang salita, nagkaroon ng gulo. Lahat ng mata ay napunta sa pintuan. Nakita niya si Mara. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Imposible. Patay na siya. POV. Tala, Mara. Diretso ang tingin ni Mara kay Rocco at Celestine. Naglakad siya. Bawat hakbang ay matatag at puno ng awtoridad. Huminto siya sa gitna ng entablado. Kinuha ang mikropono mula sa MC. Isang magandang gabi po sa lahat. Simula ni Mara. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Umalingaongaw sa buong bulwagan. Marahil ay nagtataka kayo kung sino ako. Ako po si Mara. At narito ako upang ilantad ang katotohanan. Nagsimula ang bulungan. Si Rocco ay nanginginig. Si Celestina naman ay namumutla. Ang peke niyang ngiti ay unti-unting nawala. Ang tinatawag na happy family na nakikita ninyo sa entablado ay isang kasinungalingan, patuloy ni Mara. Si Gay Rocco Santiago ay isang magnanakaw at traidor. At si Gingsa Celestine Santiago ay isang manloloko. Paniwalaan niyo ako. Sigaw ni Celestine, pilit na humawak sa braso ni Rocco. Sinungaling siya. Sino ka ba? Ako? Sabi ni Mara. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ako si Tala Santiago, ang asawa ni Rocco na pinaslang ninyo. Ang kaibigan mo na pinagtaksilan mo. Celestine? Nagkaroon ng matinding katahimikan sa bulwagan. Lahat ay nagulat. Ang mga mata ni Rocco at Celestine ay nanlaki sa takot. Mula sa likod, lumabas ang isang grupo ng mga pulis at NBI agents, pinamumunuan ng isang opisyal
na may seryosong mukha. Kasama niya si Gael na may benda pa sa braso, ngunit nakatayo ng matatag. Ngumiti siya kay Mara. Mga dokumento na nagpapatunay sa kanyang mga kasinungalingan. Sabi ni Mara, itinuro si Celestine. Ang kanyang pagbubuntis ay peke. Narito ang mga orihinal na ultrasound at ang medical report mula sa kanyang klinikang nagpalsipika ng lahat ng ebidensya. Ipinakita niya ang mga dokumento sa screen. Ang mga pekeng ultrasound ni Celestine ay katabi ng mga totoong medical records na nagpapakita ng kawalan ng anumang senyales ng pagbubuntis. Nagkagulo ang mga tao. At ikaw, Rocco, patuloy ni Mara, ang kanyang tingin ay tumagos sa kaluluwa ni Rocco. Hindi mo lang ako pinagtaksilan. Pinagnakawan mo rin ang aking ama. Ang ama ko ay bihag mo. Pinipilit pirmahan ang mga dokumento ng paglilipat ng assets. Narito ang mga ebidensya ng iyong mga illegal financial transactions na may koneksyon sa isang kilalang money launderer, si Mr. De La Cruz. Ipinakita ni Mara ang mga financial reports at ang mga transaksyon sa screen. Ang pangalan ni Mr. De La Cruz ay nagdulot ng gulat sa mga taong naroon. Ang kanyang koneksyon sa ama ni Tala ay ibinunyag. At ang pinakamalaking kasinungalingan, sabi ni Mara, ang kanyang boses ay puno ng kapaitan. Ang aking kamatayan ay hindi aksidente. Ito ay bahagi ng inyong plano. Plinano ninyong patayin ako upang maangkin ang lahat ng aming kayamanan. Biglang bumukas ang likurang pintuan. Lumabas si General Santiago, ang ama ni Tala, kasama ang 2 pang NBI agents. Payat siya at halatang naghihirap, ngunit buhay. Ang kanyang paglitaw ay nagdulot ng malaking hiyawan at gulat sa mga tao. Ama! Sigaw ni Mara at mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Niyakap niya ang kanyang ama. Ang mga luha ay umagos sa kanyang mga mata. Hindi na luha ng sakit, kundi luha ng kaluwagan. Nagsimulang magkagulo ang lahat. Si Rocco at Celestine ay sinubukang tumakas, ngunit naharang sila ng mga pulis. Hindi ko kasalanan, sigaw ni Celestine. Itinuro si Rocco. Siya ang nagplano ng lahat. Siya ang nagplano ng lahat. Sinungaling ka, sigaw ni Rocco. Kasama ka sa lahat ng ito. At ikaw, Tala, hindi ito tapos. May mas malaki pa sa likod nito. Si De La Cruz. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng marami, sinakay na siya sa police car. Habang dinadala si Celestine, nakita ni Mara ang takot sa mga mata nito. Takot hindi lang sa pagkakakulong, kundi takot sa isang bagay na mas malalim. Niyakap ni Gael si Mara. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. Nagawa mo, Tala. Nagawa mo. Niyakap ni Mara ang kanyang ama. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan at pagtatagumpay. Ang katarungan ay nananaig. Ngunit ang huling sigaw ni Rocco at ang takot sa mata ni Celestine ay nag-iwan ng isang katanungan. May mas malaki pa ba? Ang mga flash ng kamera ay tila nagliliwanag sa bagong bukang liwayway. Ang gabi ng gala ay naging simula ng pagbagsak ni Rocco at Celestine. Kinabukasan, ang balita ay nakakalat sa lahat ng pahayagan at social media. Ang kasinungalingan ay nabunyag at ang katarungan ay nananaig. Si Rocco Santiago ay nahaharap sa maraming kaso ng fraud, money laundering at attempted murder. Si Celestine, sa kabilang banda, ay nahaharap sa kaso ng falsification of documents at accomplice sa mga krimen ni Rocco. Ang kanilang happy family facade ay gumuho at ang kanilang mga pangalan ay naging kasing kahulugan ng pagtataksil at kasakiman. Ngunit para kay Tala, ang pinakamahalaga ay ang kanyang ama. Si General Santiago ay unti-unting bumabawi mula sa kanyang pagkakabihag. Bagamat payat at mahina pa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagmamalaki nang makita niya si Tala. Anak ko, bulong ni General Santiago, hinawakan ng kamay ni Tala habang nasa ospital.
Salamat sa Diyos at buhay ka. Salamat sa Diyos at bumalik ka. Niyakap ni Tala ang kanyang ama. Ang mga luha ay muling umagos, ngunit sa pagkakataong ito, puno ng saya at kaluwagan. Mahal na mahal kita, Ama. Sa mga sumunod na linggo, inilaan ni Tala ang kanyang oras sa pagpapagaling ng kanyang ama at sa pag-oorganisa ng Santiago Group. Nalaman niya na ang matandang lalaki sa larawan, si Mr. De La Cruz, ay naglaho ng parang bula matapos ilantad ang kanyang pangalan. Ang batang lalaking may pilat na anak ni De La Cruz ay nagtatago pa rin. Ang laban sa kanila ay hindi pa ganap na tapos, ngunit ang pinakamalaking hadlang ay nalampasan na. Habang naglilinis siya ng kanyang lumang opisina, nakita niya ang isang lumang litrato niya at ni Gael noong nagsisimula pa lang sila sa serbisyo. Napangiti siya. Dumating si Gael, may dalang kape. Ang kanyang braso ay may benda pa rin, ngunit ang kanyang nangiti ay nakakagaan ng pakiramdam. Kumusta ang kapitan ng kumpanya? Tanong ni Gael, ngumiti. Ayos lang. Sagot ni Tala, ibinaba ang larawan. Ikaw? Kumusta ang sugat mo? Maliit na bagay. Anya, masaya akong makita kang malakas na ulit, Tala. Nagkatitigan sila. Sa mga mata ni Gael, nakita ni Tala ang matagal ng pagmamahal, paggalang, at pag-unawa. Sa wakas, ang kanyang puso ay handa ng buksan muli. Gael, simula ni Tala. Salamat sa lahat. Hindi ko magagawa ito kung wala ka. Hindi mo kailangang magpasalamat, sabi ni Gael, lumapit sa kanya. Para sa iyo, Tala. Kahit kailan. Hinawakan ni Gael ang kanyang kamay, mahigpit. Simula noon pa, ikaw na ang mahal ko, Tala. Hindi lang bilang kapitan, kundi bilang isang babae. Handa akong maghintay, handa akong lumaban kasama ka. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon. Tumulo ang luha sa mga mata ni Tala. Ang sakit na naramdaman niya mula kay Rocco ay hindi pa ganap na nawawala. Ngunit ang pagmamahal ni Gael ay tila nagiging balm sa kanyang sugat. Natuto siyang muling magtiwala. Hindi nang walang pag-iingat, ngunit may pag-asa. Gael, anya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Huwag ka nang maghintay. Ngumiti si Gael. At dahan-dahan, hinalikan niya si Tala. Ito ay isang halik na puno ng pangako, ng pag-asa, at ng isang bagong simula. Makalipas ang ilang buwan, ang Santiago Group ay muling umunlad sa ilalim ng pamamahala ni Tala at ng kanyang ama. Si Tala ay hindi na si Mara na puno ng puot at paghihiganti. Siya ay si Tala, isang babaeng matapang, matatag, at buo, na natuto mula sa sakit at natagpuan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at katarungan. Isang hapon, habang naglalakad sila ni Gael sa dalampasigan, magkahawak kamay, ang araw ay papalubog, nagbibigay ng gintong kulay sa karagatan. Ang kanilang paglalakbay ay mahaba, puno ng panganib at pagtataksil, ngunit ngayon, sila ay magkasama. Mahaba pa ang ating paglalakbay, mahal ko. Bulong ni Tala kay Gael, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pero mas masaya na, dahil magkasama tayo. Sagot ni Gael at hinalikan siya sa noo. Sa mga pahina ng isang lumang pahayagan na naiwan sa isang bench, isang maliit na balita ang nakasulat. Ang dating kapatid ni Mr. De La Cruz natagpuang patay sa isang abandonadong bodega. Ang mundo ng mga anino ay hindi pa ganap na natapos, ngunit para kina Tala at Gael, ang kanilang bagong simula ay narito na. Isang bagong pahina, puno ng pag-ibig at pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ni Tala at Gael, isang paglalakbay na puno ng pagtataksil, paghihiganti, at paghahanap ng tunay na pag-ibig. Sa aming minamahal na mga tagapakinig, isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat sa muling pagsama sa amin sa isa na namang makulay at madamdaming kwento. Ang paglalakbay ni Tala, mula sa pagiging kapitan ng militar hanggang sa pagiging si Mara, na uhaw sa katarungan
At sa huli ay pagiging isang babaeng buo at puno ng pag-asa sa piling ni Gael ay isang kwentong sumubok hindi lamang sa kanyang katatagan, kundi pati na rin sa ating mga puso. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong umiyak, nagalit at umasa para kakaitala. Naramdaman ko ang bigat ng pagtataksil, ang init ng paghihiganti, at ang magaan na pakiramdam ng kapatawaran at bagong simula. Umaasa akong sa pamamagitan ng kwentong ito na ibahagi namin ang isang mahalagang mensahe na kahit gaano kasakit ang isang pagbagsak, mayroong pa ring pagkakataong bumangon at lumaban, na ang tunay na lakas ay hindi lang nasa kakayahang manalo sa laban, kundi sa kakayahang magpatawad, una sa lahat, ang pagpapatawad sa sarili at muling magtiwala sa kapangyarihan ng pag-ibig. Naway maging inspirasyon si Tala sa bawat isa sa atin na sa kabila ng mga bagyo ng buhay ay mayroong laging bahaghari na naghihintay. Ang pag-ibig ay may iba't ibang mukha at ang pagmamahal na tapat at totoo ay laging mananaig. Maraming salamat po muli sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal. Kayo po ang dahilan kung bakit patuloy kaming gumagawa ng mga kwentong pumupukaw sa puso at diwa. Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin at damdamin sa kwentong ito. Gusto naming marinig ang inyong boses. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Maraming salamat at paalam.